nyo naman kung basahin ko po yung ating passage, this time naman po sa Tagalog. Magsisimula po ako sa verse 17 para meron tayong background ng ating passage for this morning. So, Jude 17 to 23, at ganito po ang sinasabi. Ngunit lagi ninyong tandaan, mga minamahal, ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, lilitaw sa huling panahon ang mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masasamang pita. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkabahagi, mga taong pinaghaharian ng kanilang mga pita at di pinanananahan ng Espiritu. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo, na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan, dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo, ngunit mag-iingat kayo, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kakalayan. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ang title po ng ating message for this morning is Keep Yourselves in the Love of God. And we will go directly sa ating sermon. In the past weeks, pinag-aralan po natin ang ating responsibilidad sa mga naging biktima ng mga false teachers at apostates. And so, dito sa verses 1 to 4, nakita natin yung kalagayan ng mga nanatiling tapat sa Panginoon. And binigay ni Jude kung ano yung responsibility ng mga believers sa kanilang kapwa. In verses 1 to 4, nais ni Jude na makapag-comfort tayo at makapagpalakas ng loob na manindigan sa katotohanan ang mga kapatid. Then in verses 5 to 19, tinignan naman din po natin ang responsibilidad na kilalanin ang mga false teachers at ang mga kapalaran ng mga nagsitalikod sa pananampalataya. And one way that Jude protected the flock was by exposing these messengers of Satan. So, ang ginawa niya, from verses 5 to 19, in-expose niya kung sino itong mga false teachers, itong mga bulaan. So katulad ng sinabi ko, one way that Jude did para ma-protect ang flock is by exposing the messengers of Satan. Pero there's another way that Jude protects the believers so that they are able to survive the influence of false teachers at saka yung deception that comes from these apostates. Mula verses 17 to 23, pinahayag po ni Jude kung ano ang mga dapat nating gawin para hindi tayo nadadala sa panlilinlang ng mga kaaway ng pananampalataya. And so, these are responsibilities. Uulitin ko po, responsibilidad po natin ito. Hindi ito gagawin ng Diyos para sa atin, bagkus inutos ito para sa atin. He will enable us to fulfill them. He will strengthen us, palalakasin niya po tayo. Ngunit tayo ang dapat na gumanap ng mga bagay na ito. Sabi nga po ni Jude sa kanyang layunin in verse 3, Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you, appealing that you contend earnestly for the faith. Tayo ang magko-contend for the faith. Hindi ang Diyos.
tayo, which was once for all handed down to the saints. And so meron po tayong responsibilidad na kailangang ganapin. Sa umagang ito, panalangin ko po na magkaroon po tayo ng appreciation sa ating Panginoon dahil nais niyang manatili tayo sa Kanya hanggang huli. Naway pagkaloob ng Panginoon sa atin ang pangunawa at lakas para magampanan po natin ang ating mga tungkulin sa pakikipaglaban sa mga bulaan at malinturo bilang tugon at paninindigan sa katotohanan. And so nawaganapin po natin ito habang tayo po ay nabubuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. So this morning, as we are faced with this passage, we need to ask the scriptures. What can we do to resist the deceptive influence of false teachers and apostates? What can we do to resist the deceptive influence of false teachers and apostates? Verses 17 to 19. Buksan po natin ang ating mga Bibles. At ganito po ang sinasabi. But you, beloved, ought to remember the words that were spoken beforehand by the apostles of our Lord Jesus Christ, that they were saying to you, in the last time there will be mockers, following after their own ungodly lusts. These are the ones who cause divisions, worldly-minded, devoid of the Spirit. Ang binabanggit po ni Jude dito na words of the apostles ay hindi tumutukoy sa bawat sinalita ng mga apostol, o yung bawat doktrina na kanilang tinuro. At tinutukoy na apostles dito ay hindi yung malawakang sumusunod kay Jesucristo. Ang tinutukoy na apostol dito ay yung 12, kasama po si Apostol Pablo. And so, ang tinutukoy dito ni Jude na words of the apostles ay ang kanilang pangangaral at babala ukol sa pagdating ng mga false teachers. Sabi ni Jude po sa verse 18, ganito raw ang kanilang naging babala sa mga Kristiyano. In the last time, there will be mockers following after their own ungodly lusts. So, yun yung ibig sabihin dito na words of the apostles. Yun yung konteksto. Yung warning nila regarding sa pagdating ng mga bulaan, yung pagsulpot ng mga bulaan sa loob ng mga churches. And so, ano dapat natin gawin? What is our responsibility now in resisting the deceptive influence of false teachers and apostates? Number 1, tingnan natin, may sinabi siya dyan na remember the words of the apostles. Remember. And he begins this passage with, hindi naman remembering, hindi yung verb, kundi he addresses them as, but you, beloved. In other words, ang kausap po niya dito ay the same people na tinawag niyang the called, the beloved in God the Father and kept for Jesus Christ, sa verse 1. Sila po ang mga hindi nagpadala sa panlilinlang at pambobola ng mga bulaan. Pero, nevertheless, naging biktima pa rin sila dahil na-divide ang kanilang church. And so, hindi sila nagpadala, hindi sila nagpalinlang sa pambobola ng mga bulaan. Alam po natin sa passage na ito hanggang sa verse 23, this section is addressed sa mga nananatiling tapat sa Panginoon. And ano daw yung mga responsibilities ng mga nananatiling tapat sa Panginoon? Verse 17, you must remember. Lagi ninyong tatandaan. Alam po natin by experience na kapag may nagsabi po sa atin na lagi ninyong tatandaan, tandaan mo ito. Alam po natin na ang kanilang sasabihin ay importante. Alam natin na yung susunod na mga salita ay mahalaga. It can be life or death. And when Jude says, you must remember, ibig sabihin, command ito. Hindi ito payo.
Baka isipin natin nagpapayo lang siya. Hindi ito payo na maaari mong sundin, maaari mong pakinggan at pwedeng pumasok sa isang tenga, pwedeng lumabas sa kabila. Hindi po. Dapat ninyong gawin para hindi kayo nalilinlang. Dapat ninyong gawin para hindi kayo nadadala. Sabi ni Thomas Constable, isang pastor and theologian, sa kanyang commentary on the book of Jude, tinagalog po natin, ang pagkalimot sa mga turo at mga babala ng Diyos sa banal na kasulatan ay isang pangunahing sanhi ng espiritual na panghihina. So pinagmumula ng ating panghihina sa pananampalataya ay ang hindi pagtupad sa mga iniutos dito. Which makes us think. Minsan humihingi tayo ng panalangin, nanghihina po ako. Baka iisipin po natin, baka meron tayong hindi tinupad. Baka merong babala na binigay, kaya pala tayo nanghihina kasi ang sinunod po natin ay yung ating mga sarili. Hindi natin sinunod kung yung inuutos. Kaya tayo nanghihina. And so dito sa sinasabi nila, it's a matter of life and death. Pinangaral na ito sa inyo ng mga apostol na may paparating na mga bulaan. And so, hindi ka dapat lumulusob nang nakapikit ang iyong mga mata. Sino ba dito ang lumulusob ng nakapikit? Pero pag hindi ka nakinig sa babala, parang ganun din ang ginawa mo. Lumusob ka na nakapikit. And so, sinasabi nila dito, tandaan mo kung sino sila. Markahan mo sila. Hindi sila dapat tinotolerate sa loob ng church. And so bakit daw nais ni Jude na lagi nilang tatandaan? Bakit laging tatandaan ang babala ng mga apostol? Anong klaseng tao ba raw ang mga bulaan at nagsitalikod sa pananampalataya? Verse 19. Sabi ni Jude, these are the ones who cause divisions, worldly-minded, devoid of the Spirit. Sapagkat sila raw ang pinagmumulan ng pagkakabaha-bahagi sa loob ng iglesia. Gagamitin nila kahit anong bagay at pangyayari, kahit ang alaala ng mga yumao, kahit ang banal at sagrado na pagsamba, wala po silang pakialam kung magdi-divide po ang church. Wala silang pakialam kung may matisod sa kasalanan. Wala rin silang pakialam kung may mahulog sa kasalanan at ito ang kanyang ikamatay. Basta masunod ang kanilang mga masasamang pagnanasa. Pagkat, sila hindi pinanananahan ng banal na espiritu. Conclusion, hindi sila Kristiyano. And so what can we do to resist the deceptive influence of false teachers and apostates? 1 verses 17 to 19. Remember the warnings of the apostles in God's word. Remember the warnings of the apostles in God's word. May second strategy na binigay si Jude to tell us on how we can resist the attack of false teachers and apostates. So verses 20 to 21, sinabi po niya dito that we ought to continue training or disciplining ourselves in the love of God. So sa verses 20 to 21, we ought to continue training or disciplining ourselves in the love of God. Sinasabi po dyan, but you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. So pagkatapos po niyang ipaalala sa verse 19 ang mga pinaggagawa ng mga bulaan, sinasabi ni Jude dito sa section na ito na, but you, beloved. The fact na ang ginamit po niyang salita dito ay but you or subalit, ibig sabihin may contrast. Sinasabi po niya sa kanila, hindi kayo katulad nila. At hindi ko kayo tinuturing na tulad nila. Iba kayo sa kanila. Dahil nasa inyo ang banal na espiritu, ganito ang dapat na inyong ginagawa. Dapat na ganito ang inyong pamumuhay. Yun yung point niya. But you, beloved,
And so He gives them now yung apat na specific responsibilities on how they can defend themselves against the deception of false teachers. Nabanggit kanina or nabasa kanina, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, and number 4, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. Now, dito sa apat na ito, may sinasabi ang mga scholars na sa apat na ito, may nag-iisang command na sumasakop sa lahat ng ito. Yung command na yon ay ang keep yourselves in the love of God. Yun yung command. At yung 3 other responsibilities na building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ, siya yung sumasakop doon sa 3 responsibilidad. At itong 3 responsibilidad ang nagsasabi how to keep ourselves in the love of God. So, unahin po muna natin yung command. Ang inuutos ni Jude dyan is keep yourselves in the love of God. And so, what does this mean? Ma-observe po natin sa text na ganito ba yung kanyang pagkakasabi? Keep yourselves in love with God. Magkaiba po yung keep yourselves in the love of God sa keep yourselves in love with God. Ang ibig po ba niyang sabihin na dapat nating panatilihin ang ating pag-ibig sa Panginoon na para bagang ito ay feeling? Although there are scriptures na nagsasabi na definitely we need to respond sa Panginoon sa kanyang pag-ibig sa atin, and we ought to respond to Him in love as well. Pero hindi yun yung ibig sabihin dito. It's not about our love for God, but it is about His love for us. It also does not mean na maaaring mawala tayo sa pag-ibig ng Diyos kapag hindi natin sinunod itong utos. Hindi po tayo maaaring mawala sa pag-ibig ng Diyos sapagkat maliwanag sa testimony ng Scriptures na walang anumang bagay sa langit o lupa ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Romans 8, di ba? For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. And so salvation is by God's grace alone, in Christ alone. It is based solely on the perfect and finished work of Christ. Wala tayong maaaring gawin para mas mahalin pa tayo ng Diyos higit sa pagmamahal niya sa atin sa Panginoong Hesukristo. Uulitin ko po, wala tayong maaaring gawin para mas mahalin pa tayo ng Diyos higit sa pagmamahal niya sa atin kay Hesukristo. And so we are secure in Jesus Christ. Kapag sinabi natin na, ay, kapag hindi ko ito ginawa, maaaring mawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, that's heresy. Pag sabing heresy, that's false teaching. Nakasalalay ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa Panginoong Hesukristo, hindi sa gawa ng ating mga kamay. And so, ang salitang keep dito, it means to keep their eyes upon, to observe themselves. Because God loves them already in Christ. Diba nga sa verse 1, sinabi, you are the called, the beloved in God the Father, kept for Jesus Christ. And because they are already secure in Him, ang nais na matutunan ni Jude sa kanyang mga readers is for them to continue making themselves aware or making themselves conscious of God's redemptive love for them. He wants them na maalala, na laging tatandaan na mahal sila ng Panginoong Diyos kay Hesukristo. And meron din pong sinabi ang Panginoong Hesukristo nung nabubuhay siya. And similar din siya. Makikita po siya sa John chapter 15. John chapter 15. Familiar po ba? Yes. Nandito sa likod natin. Ito ang theme ng ating
ating church. And so, sinabi ito ni Hesus Kristo on the night that they had the Lord's Supper and He was betrayed. At ganito po ang sinabi niya ukol sa pag-ibig ng Diyos. So John 15 verse 9, sabi niya, "Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love." Although iba ang salita na ginamit ni Kristo dito, it's the same thought. Abide in my love. Keep in my love. Continue in my love. And then in verse 10, sabi niya, "If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love." And so makita natin na may direct connection ngayon ang commandments doon sa pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na nasa pag-ibig ni Kristo ngayon ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos. Ang tunay na nasa pag-ibig ni Kristo ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang utos. Ang tumutupad sa kanyang mga utos, sila po ngayon ang may awareness ng pag-ibig ng Diyos. And so, we will now find that this is important. Obedience makes us aware of God's love. Obedience makes us aware of God's love for His people. Or pwede rin natin sabihin, obedience makes us aware of God's love for us in Christ. Pwede natin sabihin yon. On the negative end, disobedience prohibits us from understanding God's love. Disobedience prohibits us from understanding God's love because sin clouds our mind. Balik po tayo sa ating passage. Itong sinasabi ni Jude, hindi ito one-time activity lang. Hindi ito nagpasya ako ngayong umaga, gagawin ko ito ngayong umaga, hindi ko na siya gagawin mamaya o bukas. Hindi ko na siya i-exercise. Natatandaan ko nung ako po ay nag-ROTC. Every Saturday po kami nagte-training for 2 years. Kailangan 7 a.m. in punto, nasa school ka na. Umaraw man o umulan, nandun kami sa football grounds ng school namin nagtitipon. So, pag umuulan, maputik na maputik. So, meron kami mga kaklase na nalilate. So, kailangan nila mag-down. Alam niyo yung down? Kailangan nila mag-push up. Pag nadatnan silang late na kanilang mga platoon leader, kailangan silang mag-push up kahit putikan. Kapag sinabi ng kanilang leader na baba pa, kailangan nilang ibaba pa hanggang sa humahalik na sila sa lupa. Pero that's discipline. And so every Saturday, nandun kami sa training for 2 years. Binibilad kami sa araw. Pinapalakad kami mula Mindiola hanggang Luneta. Tanghaling tapat, ginagawa yun. Tinuturo ang chain of command na merong authority. Hindi ka pwedeng lumaktaw, hindi ka pwedeng dumiretso basta-basta. Tinuturo din sa amin ang iba't ibang mga tactics, military tactics sa pakikipaglaban. Tinuturuan kami kung paano humawak ng barel at kung anong iba't ibang klase ng armas. Tinuruan din kami, ni-lecture sa amin ukol sa role ng reserve military training sa pagtatanggol sa bansa at pagmamahal sa bayan. Nagtataka ako kung bakit ngayon merong mga taong ayaw isulong ang ROTC. Pero anyway, that can be reserved for another discussion. Pero ang punto dito, hindi mo maaaring ituro ang military discipline ng iisang upuan lang. Hindi mo pwedeng ituro ang disiplina ng isang beses lang. Kailangan paulit-ulit ito so that we are reminded of our duties and responsibilities. Ganito rin sa iba't ibang larangan o disiplina. Di ba? Kung mag-aaral ka na maging nurse ka, hindi mo pwedeng sabihin na uupo lang ako, tapos bukas nurse ka na. Hindi mo pwedeng sabihin na engineer, mag-aaral ka ng pagiging engineer or architect o lawyer o kahit ano pa, uupo ka ngayon, magbabasa ka ng isang libro, tapos bukas, ganap ka na. Walang ganon.
Pero bakit pagdating sa church, bakit pagdating sa buhay spiritual, bakit pagdating sa buhay natin kay Kristo, ine-expect natin na ganap tayo bukas, o paglabas natin ng church, ganap tayo sa pamamagitan ng isang upuan lang. Hindi siya gano'n, hindi ka lalago ng gano'n, hindi ka titibay kung hindi pa ulit-ulit nating didisiplinahin ang ating mga sarili ukol sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Tayo po ay kawal ng Diyos. At bilang kawal, kailangan dumaan ka sa training. Kailangan dumaan ka sa disiplina. And we can only maintain awareness that we are beloved of God only when we discipline ourselves to obey Christ's commands. And so yan yung second point. Verses 20 to 21. Continue training or disciplining ourselves to be mindful of God's redeeming love. And so now, how do we train or discipline ourselves in the love of God? How do we train? Makita natin yung specific responsibilities papasok ngayon, yung tatlo. Building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. Pwede rin natin sabihin na ito yung mga spiritual disciplines na binibigay ni Jude sa mga believers. Unahin po natin, building yourselves up on your most holy faith. Ang tinutukoy po niya na most holy faith dito ay hindi yung faith natin as a response sa pagtawag ng Diyos sa atin. Rather, ang tinutukoy po ni Jude dito ay yung faith na nasa verse 3. Sabi sa verse 3, faith which was once for all handed down to the saints. Ito po yung body of teaching, or pwede nating sabihin sa panahon natin ngayon, ito po ang ating essentials of the faith. Ito po yung ating doctrines of the faith. Ito rin po yung pwede nating sabihin na statement of faith. So ito yung pinasa sa kanila ng mga apostol. Ito yung mga doctrines na pinasa sa mga iba't ibang generation ng believers in the church. And so Jude wants his readers to be building themselves up. Nais niya na mag-aral sila ng mabuti at magpalakas sa salita ng Diyos. And ganun din tayo. The only way na lalakas po tayo sa pananampalataya ay kung palagian natin sinasanay ang ating isipan na pag-aaralan ang kanyang salita. Huwag po tayong lilihis sa katotohanan, pero ang tendency kasi, ganun ang ginagawa natin. Tanong, sa isang linggo, excluding Sunday, gaano katagal natin binabasa ang ating scriptures? Simula tayo sa pinakamababa. Assuming 5 minutes a day. And so total of 30 minutes in 6 days. Sino dito ang 30 minutes in 6 days? Or 5 minutes a day? Wala. 10 minutes a day. Or 60 minutes in 6 days. Wala. 15 minutes a day. 20 minutes a day. 30 minutes a day. 40 minutes a day. 50 minutes a day. 1 hour per day. Ano nangyari sa inyo mga believers? If God's Word is so important to us, and if we are in the army of Christ, dapat lang na binubuksan natin ang ating mga scriptures. Mahiyahiya po tayo sa ating Panginoon. Buhay ang binigay niya.
para may magkaroon po tayo ng buhay. Tapos hindi man lang natin mabuksan para may guidance tayo sa araw na yun. The only way na lalakas tayo sa pananampalataya ay kung palagian nating sinasanay ang ating isipan na pag-aralan ang kanyang salita. Palagian. Merong iba, meron akong mga na-encounter sa Bible School, mga tinuturuan ko. Natanong nila, wala bang iba mas madaling paraan para pag-aralan ng Bible? Sarap ibalik ang tanong. Meron bang madaling paraan para maging doktor? Meron bang madaling paraan para mag-graduate sa college? Huwag na lang natin idaan sa pagiging doktor na kailangan merong mga board exam. Kasi pwedeng 8 taon yun eh. 4 na taon na lang pag-graduate sa college. Meron bang madaling paraan sa pag-graduate sa college? Bakit pag sa buhay natin dito, okay tayo na mahirapan sa buhay na ito, pero pagdating sa buhay kay Kristo, bakit pagdating sa pakikipaglaban, gusto natin madali? And to think yung mga pastor pa yun ha, nagpapastor, gusto mo madali. Walang madali. Kung nag-e-expect ka na madali ang buhay na ito, sasabihin ko po sa inyo, lagi kong binibiro sa mga kaibigan kong pastor, mas madali maging bulaan. Hindi ako mag-aaral. Hindi ko bubuklatin ito, pero tatayo ako dito sa harapan at maglalabas ako na kung ano-ano. Mas madaling hindi mag-aral. Mas madaling maging bulaan. At hindi nyo mahahalata yun. At hatol yun ng Diyos sa mga ayaw mag-aral. Hatol niya yun sa mga ayaw mag-aral. Kaya warning din sa atin yun. Bagamat hindi sinasabi ni Jude, sasabihin ko sa inyo, kung marunong ka maging pastor, marunong ka rin maging bulaan. Ano ibig sabihin nun? Kung ikaw ay accountant, marunong ka rin mandaya. Kung ikaw ay doktor, marunong ka rin marunong kang manlindang. Pero ang tanong, kung pupunta ka ba? Kung babalikwas ka ba? Kung kakaliwa ka ba? O diretso ka lang? Yun yung tanong. Ang pinakamahirap, yung manatiling tuwid. Ngayon, kung ang nagpapahayag sa inyo ay nananatiling tuwid, ganun din ang pagkatawag sa inyo. Church. Manatili kayong tuwid. Kung nag-aaral ang inyong lingkod, you are expected to do no less. Ganon din sa inyo. Yun din ang pagkatawag sa inyo. And so, yun yung sinasabi dito ni Jude. You are to build yourselves up on your most holy faith. Pangalawa, praying in the Holy Spirit. May kasabihan po sa mga Kristiyano ukol sa spiritual warfare. Naririnig natin ito, especially siguro sa mga nakikinig sa atin, kay Charles Stanley. At una ko itong narinig sa kanya. Sabi niya, you fight your battles on your knees. Ibig sabihin, nais niya na mag-aral sila, nais niya na makipaglaban sila, na lumaban sila, hindi nang nakatayo, kundi nakalugod, nakaharap sa Panginoon, nananalangin. Yun daw ang pinakamabisang paraan para manalo sa paglalabang ito. And this is true. You fight your battles on your knees. Isang paraan para madisiplina natin ang ating mga sarili sa pag-ibig ng Diyos ay sa pananalangin. Sabi ni Jude dito, praying in the Spirit. Hindi po niya sinabi, pray for the Spirit, na para bang pinabababa niya ang banal na Espiritu para mapuspos tayo. Hindi ganun ang pagkakasabi niya. All believers in Christ have the Spirit of God indwelling them.
And because you have God's Spirit in you, Jude now wants his listeners to pray according to the Spirit's will. And how do we know now kung ano yung kalooban ng Espiritu? How do we know? Saan natin malalaman ang kalooban ng Espiritu? This one. Hindi kikilos, hindi magsasalita, hindi magpapahayag ang banal na Espiritu ng labas sa nakasulat o labag sa nakasulat. Pag nagsalita ang banal na Espiritu, ang kanyang pahayag ay naaayon sa nakasulat. And so kung nais natin malaman ang kalooban ng Diyos Espiritu, buksan natin ito. Meron po akong nakitang post sa Facebook at minsan po, makikita nyo rin siguro to. Merong isang Kristiyano, kausap niya yung kanyang kapwa Kristiyano at sinabi niya, alam mo, sana gustong-gusto ko marinig yung mangusap sa akin ng Diyos. Gusto ko marinig yung boses niya. Yung Kristiyano, kinuha yung cellphone niya. Binuksan niya yung kanyang Bible app. Tapos pinindot yung icon na audio. Matthew 1. Ito ang genealogy ni Jesus Christ. Gusto mo marinig ang Diyos? Buklatin mo Bible mo. Gusto mo marinig ang kanyang kalooban para sa kanyang iglesia? Buklatin natin ang ating mga Bible. May Bible app na tayo. Ilan pa ang Bible app natin sa cellphone? May Bibles pa tayo. Huwag nating hayaan na nakokorrupt yung app. Huwag nating hayaan na naaalikapukan lang ang Bible natin sa bahay. Tinutubuan ng amag o kung ano pa. Huwag nating hahayaan. Praying in the Holy Spirit. Pangatlo, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. Kung mayroong common denominator sa mga world religions, mapapansin po natin na ang kanilang kaligtasan o yung pamamaraan ng kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa gawa ng tao. Kahit sinong world religion na tanungin mo dyan, lahat dyan ay works-based salvation. Nakasalalay sa paggawa ng tao o sa pagganap ng kautusan. Nakaangkla po sila doon sa mga utos o pinagagawa sa kanila. Pero in Christianity, tanging ito lang ang kakaiba. Sapagkat ang katubusan natin, ang pag-asa natin ay hindi nakasalalay sa gawa ng ating mga kamay. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa gawa ng iba. Nakasalalay ito sa ginawa ni Jesucristo sa kanyang ginanap. Hindi sa atin. Siya lamang ang tinatanggap ng Ama sa kanyang harapan. Yung kanyang sakripisyo lamang ang tinatanggap sa harapan ng Ama. Yung gawa ng kanyang kamay lamang ang tinatanggap sa harapan ng Ama. Hindi sa atin. Walang ibang tinatanggap ang Ama sa harapan. Kaya lamang tayo nakakatayo sa kanyang harapan ay dahil kay Jesucristo. Kaya tayo linggo-linggo nandito, kaya tayo nakakatayo sa kanyang harapan ay dahil kay Jesucristo. Nakaangkla ang ating katubusan kay Kristo. And that is why Jude says, we are waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. Lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At ang kailangan po natin ay ang habag ng Panginoong Jesucristo, ang dakilang hukom na paparito para hatulan ang lahat. And God's Word commands us that it is our responsibility. Notice yung responsibility dito sa pangatlo. Responsibilidad po natin na hintayin ang pagbabalik ng Jesucristo. Responsibilidad ng bawat Kristiyano ang pagbabalik, ang paghihintay sa pagbabalik ni Jesucristo. Why? Because Christ is God's revelation of mercy for His people. Waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. The revelation of God's mercy is Christ. Itaga po natin ito sa bato. Kapag umupo na si Kristo sa kanyang luklukan bilang dakilang hukom,
makikita natin ang umaapaw na habag ng Diyos sa kanyang bayan, sa ikabubuhay natin sa walang hanggan. Kaya, nararapat lang na maghintay po tayo kay Kristo. Ano to, in contrast to doon sa babala ni Jude sa mga bulaan. Matatandaan natin in past weeks, pinag-aralan natin na pag bumalik sa Jesucristo, sila po ang hahatulan at ikapapahamak nila ang kanilang mga pinagagagawa sa lupa. Pero dito, in contrast naman, pag bumalik si Jesucristo, hindi mapapahamak ang believers. Sabi nga, aapaw palalo ang habag ng Diyos sa kanyang bayan. Makikita nila ang kanyang pag-ibig. Kaya maghintay po tayo kay Kristo habang nakikipaglaban ngayon. Nararapat lang. Bigla akong natandaan, may isa pa akong napanood na kinulong. Walang nakipag-usap sa kanya for how many years. Dinadalhan lang po siya ng pagkain. Although pinangakuan siya, nalalabas siya after 12 to 15 years. Pero walang nakipag-usap sa kanya in 12 to 15 years. Binigyan siya ng pagkakataon na makapagbasa, makapagsulat ng konti, pero walang nakipag-usap sa kanya, sa kanyang selda. 12 to 15 years, walang nakipag-usap. Tapos nung nakalaya siya, tinanong siya, what has kept you sane or in your right mind these past 15 years? Knowing na wala namang nakipag-usap sa iyo. Wala kang nakausap na ibang tao. Wala kang interaction for 15 years. Nandiyan ka lang sa loob. Ikaw subukan mo yun. Diba? Pag ikaw nasa Big Brother, sa Pinoy Big Brother, nandun ka sa bahay ni Kuya, dun pa lang, ilan lang kayo, nababaliw ka na eh. Eh paano pa kaya kung wala kang kausap? 15 years. Sagot niya, it is the hope that I will be leaving this place after 15 years. Hope is what keeps us sane. Hope is what keeps us in our right mind. At nais din ni Jude sabihin sa kanyang mga suffering believers that this is what will keep you in your right mind. Hindi sapat na alam mo lang ang essentials of the faith. Hindi sapat na may prayer life ka. Because if you have these things, then it is but right that you hold on to God's promises that He will return. Tama lang. Because God is not a God na ang tawag nila doon, hindi siya kuripot sa kanyang pagmamahal. Ano nga, hindi kuripot yung term doon. Hindi maramot. Actually, mapagbigay nga siya. Pag humiling ka, pag humingi ka ng, pag nagsisi ka sa iyong kasalanan, nagpapatawad siya. Hindi siya maramot. And so, maghintay po tayo kay Kristo habang nakikipaglaban. Review po natin. What can we do to resist the deceptive influence of false teachers and apostates? 1 verses 17 to 19. Remember the warnings of the apostles in God's Word. Number 2, verses 20 to 21. Continue training or disciplining ourselves to be mindful of God's redeeming love. And then after this, Jude tells us how we can mapapansin natin itong bungkus na itong group of passages na ito from verses 17 to 21. All of these pertain sa pagtatanggol natin sa ating sarili, sa laban dito sa mga bulaan. Pero simula verse 22 hanggang 23, Jude gives us now kung ano yung responsibility natin in reaching out to others who sadly are naging attracted sa mga false teaching. So makikilala natin kung sino itong mga natatangay sa verses 22 hanggang 23. At kung ano ang maaari nating gawin para makatulong tayo sa kanila. And yes, part pa rin po ito ng ating pakikipaglaban. Verses 22 to 23, ganito po ang sinasabi. Have mercy on some,
who are doubting, save others, snatching them out of the fire. And on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh. So, dito sa passage na ito, may several figures of speech na ginamit po si Jude. Hindi dapat literal ang pagkaka-interpret, pero I will go with you as we study itong section na ito. And so, just as we expect for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life, pansin natin, pagkatapos niya sabihin, expect niyo po yung awa at habag ng Diyos na umapaw sa kanyang mga hinira pagbalik niya. So kung ano ang ine-expect natin na matatanggap natin pagbalik ni Kristo, ngayon pa lang ipakita na natin sa iba. Sinasabi niya dito sa 22, have mercy on some who are doubting. Sino to? Sino tong mga ito? Ang tinutukoy ni Jude dito na mga doubters o nag-aalinlangan ay yung mga nasa stage ng curiosity. Sila yung mga nagtatanong. Malamang dahil may natanggap silang false information mula sa mga false teachers o narinig nilang magturo. And so ngayon, tinatanong nila ang kanilang kapwa-believer. Yung mga mas matatanda pa sa pananampalataya, yung mga pastor, tinatanong nila. They ask questions. Sincere sila sa kanilang pagtanong. At naghahanap po sila ng sagot sa kanilang mga tanong. Bakit po kaya sinabi ni ganito? Bakit po kaya sinabi ni ganyan? And you'll notice may doubts siya kasi nagko-compare po siya. Maaari niyang kusang aminin din sa atin na nag-aalangan siya, na nagdududa siya. That way, nalalaman natin na sincere siya. Kasi inaamin niya kung nasaan siya. Ilang beses na ako naka-encounter ng mga tao na nandito sa stage na ito. Nagtatanong. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naging sincere po sila sa pagtanong nila sa akin. Na hindi sila nagtatago sa kanilang mga tanong. Mamaya may makikita tayong iba pa na klase ng mga tao na na-expose sa false teaching. Pero ito yung mga klaseng tao na sincere sila at naghahanap sila ng sagot. Kapag kinausap mo sila, mapapansin mo na nagsisimula pa lang din sila sa kanilang lakbayin. And maaaring dati nandito sila sa fellowship ng church, pero mapapansin mo parang pa-absent-absent. Ganon. And how do we reach out to these kinds of people? These people who are doubting. Sa mga nag-aalinlangan, sabi ni Jude, have mercy. Pakitaan natin sila ng pag-ibig. Tsagain natin silang turuan. Maging patient po tayo sa kanilang mga tanong. Ipanalangin natin na makita nila ang tama at totoo. Huwag po natin silang iiwanan o pababayaan. Ang primary concern natin sa kanila ay tulungan silang makapanumbalik sa fellowship ni Kristo at ng kanyang iglesia. And so have mercy on them. Pangalawa, sabi dyan ni Jude, save others, snatching them out of the fire. Ang mga tinutukoy ni Jude sa verse 23a ay yung mga lumundag na sa apoy. Hindi sa swimming pool. Buti sana kung tubig eh. Pero hindi eh. Tumalon na eh. Nandun sa apoy. Sila yung mga nagsimula ng tanggapin ang maling katuruan ng mga bulaan. Tinanggap na nila. Magkaiba ito doon sa nauna na nag-aalinlangan, nagtatanong, bakit sinabi ni ganyan? Ayaw pa niya tanggapin, narinig lang niya pero at hindi pa niya tinatanggap. Itong mga nandito sa pangalawa, sa verse 23a, tinanggap na nila ang katuruan. Nandun na sila, lumundag na sila. Natangay na sila dahil sa excitement ng kanilang pagkakaibigan. Diba? Ay, dati naman tayo magkaibigan, dito ka na lang mag-church. O dahil sa excitement, dito ka na lang, maganda ang aming worship service. May mga ilaw-ilaw pa. Tsaka may mga maraming instrument dito. Dito na lang kayo tumugtog. Tsaka yung mga leaders dito may yaman. Supported ka. Excitement. Pero kumusta ang turo? Excited ka dito. Adventure dito sa buhay mo ngayon. Pero ang kapalaran mo, sa dagat-dagatang apoy.
At wala silang pakialam dun. How do we reach out to them? Sabi ni Jude, save others, snatching them out of the fire. Ngayon, it is true that God alone is our salvation. He alone works and has worked and will continue to bring that to pass so that we are saved in Christ. Siya lang. Pero ang thought dito sa passage na ito, hindi salvation ang pinag-uusapan dito na save others. Ang pinag-uusapan dito ay yung kinakasangkapan tayo ng Diyos para sagipin sila sa kahihinatnan nila sa maling paniniwala. Sapagkat kapag nagpatuloy sila sa maling paniniwala, maaari nilang ikapahamak. Meron po akong natatandaan na isang Bible study. At tinanong po ako ng isang leader sa church. At ganito po yung naging tanong niya sa akin. Ano po ang inyong pananaw na may kani-kanya tayong interpretasyon sa scriptures? Yung tanong niya, nung araw na yun, walang kinalaman sa topic ng Bible study. Pero na-sense ko po na hindi siya agree sa tinuturo ko at sa napag-aralan ko. Pero at the same time, yung position niya, hindi niya sinabi, hindi niya rin pinagtanggol ang kanyang posisyon, hindi niya binigay. Pero ang tanong niya sa akin, ano po ang masasabi ninyo ukol doon sa pananaw na may kani-kanya tayong interpretasyon sa scriptures? In other words, ang sinasabi niya, I dismiss your position. Pero hindi niya directly sinasabi. Nagtatago siya sa mga tanong. And therefore, hindi siya sincere. Sa tagal ng panahon na sa pakikipag-usap ko sa mga tao, masasabi ko na alam ko kapag ang isang tao ay totoo pag nagtatanong at hindi nagsisinungaling. Sinagot ko po siya, ganito po ang sagot ko sa kanya. Karaniwan kong naririnig na nagko-comment ng ganyan ay ang mga nagmumula sa kulto o unbeliever. Hindi ganyan ang tanong ng isang believer. Alam nila na may itong mga unbeliever at saka nasa kulto, alam nila na may tamang pag-aaral ng scriptures, pero gusto pa rin nilang bigyang katuwiran ang maling interpretasyon nila. Kung ikaw ay na kay Kristo, maging sincere ka sa iyong pagtanong. Hindi yung nagtatago ka sa mga komento ng hindi mananampalataya. Hindi yung ginagamit mo, humuhugot ka sa ibang unbeliever, tapos gagamitin mo sa'yo, tapos ibabato mo sa pastor mo. Unbeliever ka ba? Bakit ka gumagamit ng tanong nila? Bakit mo ninanakaw yung script nila? May problema ka ba sa pananampalataya? Bakit hindi mo sabihin? My prayer is that natutunan sana niya na ang kanyang na mayroon po siyang kamalian sa pagtatanong. At mali rin ang kanyang posisyon pagdating sa pag-aaral at pangangaral ng scriptures. At panalangin ko na sana natama. Na naitama yun. Pangatlo, on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh. Dito sa verse 23b, ito yung mga taong lulong na sa maling katuruan. Yung una, sila pa lang yung nakapakinig. Yung pangalawa, tinanggap na. And so, nagsimula na yung pagsasaliksik niya, tanggap na siya ng tanggap. Ngayon, hindi na siya nalilito. Alam na niya kung ano yung gusto niya, nandun na siya. Yung pangalawa, nandun na siya. Dahan-dahan na siyang natututo doon. Dito, sa pangatlo, itong pangatlo, lulong na. May kasabihan po tayo, at naririnig nyo rin po to sa akin. Orthodoxy leads to orthopraxy. Right teaching
leads to right living or right practice. Pag binaligtad natin yon, it also follows that bad teaching leads to bad behavior or bad living. Bad teaching leads to bad behavior or bad living. Sa mga ganitong tao, nagsimula nang lumabas sa kanilang pag-iisip ang pananalita at gawa ng false teaching. Dahil tanggap na sila ng tanggap at lulong na sa kanila, lulong na sila sa false teaching, nakikita na sa kanilang pamumuhay. Umaapaw na. Nakikita na sa pamamaraan ng kanilang pag-iisip, nakikita na sa kanilang pananalita, nakikita sa kanilang gawa. And magulo po sila sa loob ng church. Ilang beses na sila na-call out yung attention nila dahil sa kanilang mga kasalanan. Na-disiplina na sila dahil sa kanilang bad behavior. They have fallen into sin and have already been subject to church discipline. Pero wala pa rin. At ang sabi ni Jude, ano daw? Have mercy with fear. Dinagdagan na niya. Have mercy with fear. Hating even the garment polluted by the flesh. Magpakita raw ng habag. Pero, mag-iingat. Kailangan mag-ingat sa kanila. Ang problema sa kanila ay tinanggap na nila ang maling turo at ongoing na sila sa pag-aaral nila sa kamalian. At posible dahil sa pag-aaral nila sa kamalian, mas mataas pa ang antas nila sa pag-aaral kaysa sa ordinary church member. Dahil alam nila kung ano ang tamang turo, alam nila kung anong mali, pero ang pinaninindigan nila ay mali. And so mas marunong sila. Alam nila. Mapapansin mo rin na magaling sila sa pangangatwiran. Mahilig sila makipagdebate. Meron akong napaunlakan one time. In-invite ako mag-lunch sa bahay nila. Tapos dinibate ako. Ilang daming tanong. Ganyan. Tinanong sa akin, nasaan si Jesucristo sa panahong ito? Di gano'n. Sige, sagot. O, di sagot. Pinalabas niya na mali ako. Tinanggap ko. O, di walang away. Bakit pa ako makikipag-away sa'yo? Alam mo naman pala sagot na tanong mo. Hindi ka nagtatanong para matuto ka. Nagtatanong ka kasi gusto mo makipagdebate. Gusto mo manlait. May angas ka na sa maling katuruan. O, so bakit ako kakagat sa'yo? Diba? Nandito ako sa iyong pamamahay, pinakakain mo ko. Pinaunlakan ko yung invitation nung asawa mo. In the hope na baka yung asawa mo, siguro nananalangin na matuto ka at matuto ang iyong buong pamilya. Pero nung dumating ako, ang gusto mo makipagdebate, sige, sasagutin ko tanong mo. Kung talo ako, di talo ako. Pero alam ng Diyos kung ano ang totoo. At yun ang mananaig. Huwag tayong kakagat sa mga ganito. Marami sa mga taong ganito, may pain, may bitag. Tapos pag kumagat ka at nagalit ka, pinakitaan mo ng angas, dahil pinakitaan ka ng angas mo. O, sino na ngayon? Ano nangyari kay Kristo? Di sira na. Wala na. Sira na testimony. Huwag magpapadala sa angas nila. Exercise wisdom and fear of the Lord habang nagmi-minister sa kanila. Binanggit pa ni Jude dito, hating even the garment polluted by the flesh. Figure of speech ito. Noong unang panahon, maaaring ganito ang condition nila. Noong panahon ni Jesucristo at saka ng mga apostol, deadly sickness ang leprosy. Walang gamot nung panahon nila para sa leprosy. And so, para sa kanila, kahit ang suot ng isang meketo, pag nadampian ka, pwede kang mahawa. So, yun yung konteksto nitong sinasabi niya na figure of speech dito. Kaya sabi niya, kamuhian mo, pati kahit yung damit na nahawahan ng sakit. Anong ibig sabihin nito? Usually ang damit yung nakikita mo tungkol doon sa taong may sakit. So ano yung nakikita nating bagay ukol doon sa taong ito? Makikita natin na na-infect na rin ng maling katuruan ang kanyang pananalita. Huwag mong gagayahin. Makikita natin na nahawakan na rin ang kanyang mga habits, yung kanyang practices.
huwag kang kakagat, huwag kang gagaya. Makita mo rin kung sino na ang kanilang mga bagong kaibigan. Kaibigan. Dati kaibigan ka niya nung nandiyan ka pa nung nasa worship ministry siya. Ngayon, hindi na, iba na ang kanyang kaibigan. Huwag mong pipilit ang iyong sarili, huwag kang kakagat. Ang dapat para sa kanila ay, sabi dyan, hating even the garment. Huwag kang makikisama sa kanila, huwag mo silang papatulan. Kung may pagkakataon na makipag-usap, maging tapat at diretsahan ka. Huwag kang kakagat sa kanilang mga bitag. It is interesting na inilaan ni Apostol Pablo ang isang buong aklat para sa pagkokorek ng ganitong klaseng mga tao. The Book of Galatians. At ang sentro ng Book of Galatians, makikita doon sa chapter 3, verses 1 to 3, kung paano niya pagsabihan ng mga taga-Galatia dahil nalinlang sila. Kaya ganun na lang yung galit sa kanila ni Pablo. I-compare natin ang Galatians sa Book of Philippians. Mahinahon si Pablo sa Philippians. Kaibigan niya sila at makikita mo ang kanyang pagmamahal. Pero dito sa Galatians, makikita mo ang init ng ulo niya. Sabi niya, you foolish Galatians. Ay, maganda sa Tagalog. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galatia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag sa ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman? Ramdam mo ang galit niya, ang inis niya sa kanila at disappointment. And so, hating even the garment. Maging tapat ka sa kanila. Sabihin mo sa kanila, kung mali, mali. Mali yan. Huwag ka na magpatumpik-tumpik sa mga ganitong klaseng tao. Kung mali, mali. Mali po yan. Hindi ganyan. Maling turo yan. And so, ano makikita natin dito? Number 1, what can we do to resist the deceptive influence of false teachers and apostles? 1, verse 17 to 19, remember the warnings of the apostles in God's word. Number 2, verses 20 to 21, continue training or disciplining ourselves to be mindful of God's redeeming love. And number 3, verses 22 to 23, protect others who have fallen prey to false teaching. Protect others who have fallen prey to false teaching or who have fallen victim to false teaching. My brothers and sisters in Christ, ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Uulitin ko po, ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi po natin matupad-tupad ang kautusan. Hayag po ngayon ang ating pangangailangan para sa isang manunubos. Tinuro ng kautusan na makikita ang habag at pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Dahil kay Kristo, minamahal tayo ng Ama at iniingatan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Because of Christ, we are the called. Because of Christ, we are the beloved of God. And because of Christ, we are being kept for His day when He returns. And only those who remember the warning of the apostles, only those who continue in disciplining themselves to be mindful of God's redeeming love, are able to save others from the fire. Mga kapatid, alam na po natin ang ating mga tungkulin para tanggihan ang mga pang-aakit ng mga bulaan. This is how we will keep ourselves in God's love. Let us contend earnestly for the faith. Isa puso po natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin.